Yada. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy New Moon po at saka Happy New Year. Ito po yung taon, mga kapatid. Last day po ng 2024. Natapos po ang 2024 kaninang alas 7 ng gabi. Ngayon, tayo po ay nasa year 2025 na po, mga kapatid. Salamat sa Aba sa kanyang kabutihan. Nandito tayo, intact, patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Ngayon, pag-usapan po natin, mga kapatid, ang Abib. Alam po natin na itong month na ito ay Abib. In Paleo-Hebrew, mga kapatid, Abib refers to the first month of the Israelite calendar and means ears of grain. Yun pala ang ibig sabihin ng Abib, ears of grain, mga kapatid. Sa iba namang nasusulat, beginning of years. Yun po ang sabi ng Aba. This gonna be the beginning of years for you. Sabi ng ating dakilang Aba, mga kapatid. Ngayon, ang totoong kalendaryo, alam po natin, nakabatay sa likas na kalagayan ng sibada or barley, mga kapatid. Yung green ears pala, tumutukoy yan doon sa barley, mga kapatid. Hindi po sa trigo. Yan po, nasusulat, mga kapatid, na sa barley talaga. Kapag lumabas na ang green ear sa sibada or barley, at lalabas din ang bagong buwan, crescent moon, yan ay yugto na ng Abib. Saka pa lang magsisimula ang pagbilang ng unang araw ng unang buwan, mga kapatid. Ito ang batayan ng mga tunay na Israelita noon bago gumamit ng fixed calendar or halachic calendar na ipinakilala ng mga Parisyo noong ika-4 na siglo. Pwede niyo po yung hanapin, mga kapatid, kung ano po yung halachic calendar. Ang Abib ay tunay na bagong taon. Bakit? Sa Exodus chapter 12 verse 2, sinabi ng may likha kay Moses, ang buwang ito ang magiging pasimula ng mga buwan sa inyo. Ito ang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Maliwanag ng tunay na bagong taon ayon sa Torah ay hindi sa paglagas or autumn, sa autumn or sa month of Tisri, mga kapatid, kundi sa buwan ng Abib na siyang nasusulat at iniutos sa ating dakilang manlilikha, Aba Yahweh. Tingnan niyo, mga kapatid, ha, sa Abib, ang tunay na bagong taon. Ngayon, sinusunod ba ng mga bansa sa buong mundo ang utos ng dakilang may likha? Tingnan po natin, mga kapatid, kung anong kalendar ang gamit ng mga bansa. Mga gumagamit ng Gregorian calendar, yung kanila pong New Year ay January 1. Halos lahat ng Western countries, USA, Canada, UK, France, Germany, etc. Marami pa, mga kapatid. Kasama ang Japan, simula noong 1873. Pero mayroon po silang tinatawag na traditional na Shugatsu. Pero batay pa rin yon sa Gregorian calendar, mga kapatid. Yan po ang gumamit, mga bansa na gumamit ng Gregorian calendar. Mga gumamit ng lunisolar o lunar calendar. Chinese community, mga kapatid. Mayroon silang Chinese New Year na karaniwang nasa pagitan ng Enero 21 at saka sa Pebrero 20. Yan po ang Chinese, mga kapatid. Korea, katapat din ng Chinese New Year. Vietnam, katulad din ng Chinese New Year.
Mongolia, katulad din ng Chinese New Year. Tibet, karaniwan sa Pebrero or Marso, mga kapatid, ang Tibet, Lusar, tinawag po na Lusar. Mga gumagamit ng solar calendar. Kanina, lunisolar po yun, mga kapatid. Ang mga gumamit ng solar calendars ay ang India, mga kapatid. Ilang bahagi ng India, lalo na sa Gujarat, ito ang bagong taon, Diwali, mga kapatid, sa India. Celebrated during Hindu lunisolar month of Ashvin, according the Amanta tradition, between around mid-September and mid-November, mga kapatid. Sa India, meron din silang tinawag na Ugadi, celebrated on the first day of the Hindu month of Chaitra, March-April, mga kapatid. March to April. The two most lunar New Year celebration in India are Diwali and Ugadi, mga kapatid. Tingnan nyo ha, wala talagang tumama doon sa turo at inuutos ng ating dakilang Aba. Tuloy tayo, Iran and Afghanistan, Marso 20 to 21, based sa Persian calendar. Ethiopia, September 11 to 12, ayon sa Ethiopian calendar. Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar, Sri Lanka, tinawag mga kapatid na Songkran, April 13 to 15, based sa traditional Buddhist calendar. Sa mga Hudyo or Judaism, mga kapatid, alam niyo ba na ang Judaism, ang kanilang New Year ay Rosh Hashanah? Kailan po nangyari ang Rosh Hashanah, mga kapatid? Karaniwan sa September or October, ayon sa Hebrew calendar, mga kapatid. Ang layo pala doon sa kanilang New Year, mga kapatid. September or October, ayon sa Hebrew calendar. Ang Islamic countries, Islamic New Year, mga kapatid, Hijri New Year, nagbabago taon-taon dahil sa lunar calendar. Ibig sabihin, mga kapatid, may mga bansa or grupo, ito pong ating binasa, iba't iba ang pitsa ng kanilang pagdiriwang ng bagong taon. Batay sa kanilang kultura, relihiyon, at ginagamit na kalendaryo. Sa ating nabanggit, kung nakinig po kayo, mga kapatid, mayroon bang nakasunod sa iniutos ng ating Aba na sa Abib ang New Year? Di ba wala, mga kapatid? Yan ang dahilan kung bakit kayo'y nandito, mga kapatid. Kayo'y tinawag, ibinukod ng Aba, para tayo, kami, kayo, ang magsiselebrate at tumugon sa kanyang utos na ang unang kapistahan o unang New Year, mga kapatid, ay sa Abib. Wala po sa iba't ibang bansa, walang nag-celebrate ng Abib, base po sa ating binasa, mga kapatid. Iba't iba po ang kanilang New Year, pero walang tumugma sa Abib na inuutos ng ating dakilang Aba Yahweh. Kayo'y nandito, kami nandito, tayo ang ginamit ng ating Aba at binigyan ng karapatan upang sundin ang kanyang mga iniutos, mga kapatid. Mayroon pong korupsyon sa bagong taon, mga kapatid. Sa modernong Judaismo, ang Rosh Hashanah ay sa buwan ng Tisri, ika-7 buwan, kanilang ipinagdiwang bilang kanilang bagong taon. Imagine, ang kanila palang New Year, mga kapatid, ang Rosh Hashanah, ay ipinagdiwang sa ika-7 buwan, Tisri, mga kapatid. Paglabas ng bagong buwan, alam natin ng
Abib ay paghinog ng sibada o barley sa natural na palatandaan ang simula ng taon. Ngunit noong panahon ng pagkatapon sa Babylonia, 586 BCE, nagsimulang maimpluwensyahan ang mga Israelita ng Babyloniang kalendaryo na gumagamit ng mathematical na calculation imbis na sa aktual na obserbasyon ng buwan at sa barley, mga kapatid. Yun po yung Halachic calendar. Itinakda ang bagong taon sa ikapitong buwan, Tishri, imbis na sa Abib 1, mga kapatid. Tandaan, ang official, ang recognized na New Year sa Israel, kung ating pong i-search dyan sa Google, mga kapatid, ay Rosh Hashanah, na yun nga, doon sa ikapitong buwan nila celebrate. Ngayon, nabanggit ang Nisan. Ang pangalang Nisan ang ipinalit sa Abib ng Babylonia. Yun pala, mga kapatid, yung Nisan na mabasa natin sa Book of Esther at sa Book of Nehemiah, mga kapatid, ay influensya ng Babylonia. Ang pangalang Nisan ay isang pangalan na ginamit sa panahon ng Babylonian exile, panahon ng pagkakalat ng mga Israelita sa Babylonia, mga 6th century BCE. Naganap ang pagbabago ng pangalan ng buwan ng kalendaryong Hebreo sa ilalim ng Babylonian influence. Ang Babylonian na kalendaryo, ang Nisan, ay pangalan ng unang buwan ng taon. Kaya ipinakilala ito ng mga Hudyo na nang sila'y nasa pagkabihag sa Babylonia. Ibig sabihin, mga kapatid, itong Nisan, talaga, ang gumamit niyan ay Babylonian. At nung nabihag ang ating mga ninuno, sila'y dinala doon sa Babylonia, yung panahon ni Nebuchadnezzar, hanggang sa panahon, mga kapatid, nila ni Artaxerxes, Nisan po ang ipinalit sa Abib. Mababasa po yan sa Esther chapter 3 verse 7 at saka po sa Nehemiah chapter 2 verse 1, mga kapatid. Influensya ng Babylonia. Ang pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia, 586 BC, sila ay naharap sa mga banyagang kaugalian. Kasama na ang mga kalendaryong Babylonian. Sa sistemang Babylonia, ang unang buwan ng taon ay tinatawag na Nisan. Ang Nisan at iba pang mga pangalan ng buwan sa kalendaryong Hebreo ay pinalitan ng Babylonia tulad ng Elul, Tisri, Kislev, at iba pa, mga kapatid. Yan ay Babylonian term at hindi po yan, mga kapatid, galing sa ating mga ninuno. Matapos ang pagbabalik mula sa pagkakabihag sa Babylonia, pinanatili ng mga Hudyo ang pagbabago sa pangalan ng buwan sa kanilang kalendaryo. Kabilang na ang paggamit ng Nisan bilang pangalan ng unang buwan. Medyo mahaba-haba po itong ating research, mga kapatid. Kaya ang karugtong po nito, susundan po natin sa susunod na Abib. Yun lang po, mga kapatid. Mahaba-haba po kasi, tapos 5 minutes lang ang binigay po ng ating punungkahan. Sumubra na po tayo. Maganda po, mga kapatid, pwede po kayong mag-research kung bakit nawala ang Abib na New Year po natin. Pagdating po sa mga Roma, naging January 1. Mula yan sa pangalan ng kanilang God na si Janus. In honor sa God ni Janus, mga kapatid. Kaya nagkaroon ng New Year na January 1. Marami pa po tayong dapat malaman. Kaya sundan po natin ang mensaheng ito sa New Year, sa susunod na Abib. Salamat po!